Diyos marhay na aga! Nanguha nga kami ngayon ng laman ng galyang o tinatawag na palawan dito sa amin at ang ginawa nga namin dito ay ginataan namin at nilagyan namin ng asukal pampatamis. Hapon na nga ng mga oras na yan kaya oras na naman para magluto ng merienda at atong ang galyang ang naisipan naming lutuin kasi matagal na rin na hindi kami nakatikim nito. Inalisan nga muna yan ni Papa ng mga dahon para walang sagabal sa pag-uukad. Gumamit nga pala dyan si Papa ng landok para madaling maputol ang mga ugat sa ilalim at para madaling maipatumba. Ang may bulaklak nga yung pinili naming kunin kasi yan yung malambot kapag naluto na. Kapag nangunguha nga talaga kami ng galyang, ang may bulaklak ang kinukuha namin kasi yan yung palatandaan na pwede na yan i-harvest at bukod pa dyan ay masapog o malambot yung laman yan. Itinanim nga pala ni Papa yung saha nitong galyang pamalit dito sa kinuha namin para pagkalipas ng 5 taon ay meron na naman tayong ma-harvest. Ang tangkay nga pala ng dahon nito sa ibabang parte ay meron mga matutulis na tinik at kadalasang nabubuhay ang mga galyang sa may tubig. Shoutout nga pala muna kay Kamasil TV from Mindoro. God bless po. Nakuha na nga pala ni Papa yung laman nitong galyang at sa unang tingin nga ay napakalaki pero kapag nalinisan at nabalatan na yan ay liliit na yan. Pagkarating nga namin dito sa ilog ay binalatan na yun ni Papa. Bali malapit lang naman itong ilog sa bahay namin. Napakalinaw nga ng tubig dito matapos ang baha dahil sa nakaraang bagyong Christine. Pinaghahati na nga pala yan ng pahaba at bali hindi naman namin ito lulutuin lahat ngayon para kinaumagahan ay may maluto kami para sa almusal. Isa nga itong galyang sa paborito kong root crab kasi napakasarap nito lalo na kung gagataan at pwede rin itong ilaga lang. At dahil ginataan ang luto ko dito kaya naman nagbalat na ako ng nyog dito sa palaw ni Papa. Kinuha ko nga palang sabaw nitong nyog kasi ito ang isasabaw ko para sa pagpiga mamaya. Pagkatapos ko mabalatan na ikinudgud ko naman at dito nga ako pumesto sa aming kubo kasi napaka-presko ng hangin. Natapos na nga ako kaya naman isinalang ko na itong aming kawali at inilagay ko na rin itong mga galyang. Lulutuin ko nga muna ito sa tubig kasi matagal to bago maluto at baka pag inilagay ko na yung gata ay baka matuyo lang at mawalan ng sarsa. Tinakloban ko na nga yan para madaling lumambot at ang matuyo na nga inilagay ko na itong gata. Dito nga talaga ako nagluto sa kawali para makita ng maayos at dito nga rin kami nagluto sa labas kasi maganda sa video kapag natural na liwanag. Napakaganda nga ng kulay nitong nakuha naming galyang, halatang napakasarap at masapog. Hinahalo-halo ko nga pala yan para hindi mamuo yung gata. Trinay ko nga palang hatiin para malaman kung luto na at malambot na nga ibig sabihin luto na kaya naman naglagay na ako ng asukal. 4 nga na kutsara ng asukal ang inilagay ko kasi masarap talaga to kapag matamis. Hinalo-halo ko nga yan para kumapit talaga yung asukal. Kapag ganito nga talaga ang merienda hindi mo talaga tatanggihan kasi napakasarap nito lalo na kung may partner na kape. Mas gusto ko nga ang ganitong luto na ginataan kasi sarsa pa lang nito ay napakasarap na. Bukod nga sa nilaga at ginataan ay pwede rin itong gawing nilupak o di kaya naman gawing suman. At alam nyo ba na pwede rin itong ilahok sa sinigang o kaya naman nilagang baboy? Naluto na nga pala kaya naman hinain na namin para makapag-merienda na. Tingin pa lang ay napakasarap na kaya naman merienda po tayo. Thank you Lord sa blessing. Maraming salamat nga po pala dahil 300k followers na tayo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta. At hanggang dito na lang muna. Hanggang sa susunod ulit. Salamat po sa panonood. See you in my next vlog.